Hello guys, welcome back to another free time vlog. So for today's video, mag-assemble tayo ng in-order ko na DIY cabinet sa Lazada. So nakikita nyo dyan, ina-unbox ko pa lang siya. Palpak yung mga materials guys, mamaya papakita ko sa inyo ano yung pinagkaiba nung ina-expect ko na binili ko pero yung dumating iba. Pareho silang cabinet pero may pagkakaiba. Yan, so napakabigat niya guys. Tapos ang laki-laki, bulky siya. Hindi ko na nagawang i-process for return kasi hindi ko na siya hindi ko na siya inassemble ng buo. So kinip ko yung basta mamaya makikita nyo rin. Basta may parts ako na kinip dyan, pero meron mo sobrang parts na linagay ko ulit sa box. Balak ko sana is i-return ko yung mga tira-tirang yun sa kanila, tapos mag-process ako ng refund since mali naman yung pinadala nila. Pumayag yung seller, kaso ang problema, nagkakaroon ako ng problema dun sa pag-process sa Lazada. Kasi ang gusto nila is either i-drop off ko sa courier nila, kaso may limitation dun sa size, bigat nung package, kaya hindi pwede yung drop off option. Meron pa silang isang option to return, which is self-arrange, wherein ako mismo yung magbo-book ng courier, tapos pipick up ni courier sa akin at isasend niya dun sa warehouse nung pinagbilan ko. Kaso ang problema, yung gastos. Anong mangyayari kapag kunwari binayaran ko yung courier, papadala papunta dun sa seller, as pagdating dun sinabi nila na hindi pwedeng i-keep yung materials na hindi sinoli ng buo, kumbaga parang ganun. Hindi nagastos lang ako dun sa courier, kaya hindi ko na lang pre-process. Yan, so kahit paano nabuo ko naman ng konti, kahit medyo mahirap ang assemble ko, lalo na ako lang mag-isa. Yan, tulad niyan, na-screw ko na yung isa, tapos natomba siya. So na-lost thread na yung yung kahoy. So nagpatulong ako dyan, pinatabi ko lang sa pamangkin kong panganay yung box. So lost thread na siya dyan, yung butas nung screw, dahil na force siyang mahila pababa kanina. So may kasama na siyang screwdriver na maliit, yung order na yan. So ang ina-expect ko talaga is ganito. Yan, so yun talaga yung ina-expect ko, yung nasa left side, yung may expectation. So dahil 2 doors siya sa taas, tapos may drawer sa baba, dalawa. And then pag binuksan mo yung 2 doors na yon, wala kang makikita kundi hanger lang, hanger ng mga damit. Pero yung pinadala nila dun sa makikita nyo dyan sa may right side, meron siya mga dividers, tapos half lang nung cabinet yung 4 hangers. So kasi yung dati kong cabinet, plastic siya, parang Orocan. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng brand niya. Pero plastic siya. Ganyan din yung setup noon. Half lang din siya. Kaya pinalitan ko siya kasi gusto ko ng mas malaking may sabitan ng mga damit. So, to be exact, ang pinadala nila is mali. Diba? Kasi may mga divider tsaka kesyo-kesyo. Pwede mo namang gawa ng paraan. Tanggalin mo, huwag mo ilalagay yung mga dividers. Kaso ang problema, yung sabitan ng hanger, half lang nung cabinet. So binawa ko lang ng paraan dyan. But meron ako naalalang yung ang tawag doon, arnis. Meron ako doon mga arnis nung college ako. Ginawa ko is mas mahaba siya dyan, so in-adjust ko siya, pinutol ko siya para magamit ko as hanger. So dun pa lang meron ng mali sa pinadala nila, di ba? Tapos bukod dyan, meron pang isang mali, yung door naman, yung pintuan naman nila. Yung pintuan nila is covered
Ayan, so ang pintuan na naman nila, ayan, as you can see there, covered yung taas part ng cabinet, pababa papunta dun sa drawer. So, hindi na naman siya kamukha nung nasa advertised photos nila or image nila. So, wala, ayaw nilang palitan eh. Or, pwede ko namang i-process siguro. Bahala na kung ipaprocess ko hindi. O return or replacement, sila na lang magsasabi. Yun lang, kinakabahan ako. Baka magastos ako dun sa, sa pagpapadeliver dun sa supplier. So, ako na ang nag-adjust, malamang, dahil gusto ko na magkaroon ng cabinet dahil simula nung tinanggal ko na yung plastic na cabinet dun sa kwarto, yung mga damit ko nakakalat lang sa kama at saka dun sa computer table ko. So, ayun. Ayan, ano bang iniisip ko dyan? At tulala ako. Iniisip ko kung tama ba yung ginagawa kong pag-assemble. Tapos, isa pang may issue dyan, yung sa drawer, kasi hindi ko na ilalagay yung drawer guys, hindi ko binuo yung drawer. Hindi ko na siya binuo kasi kulang yung metal hole o yung butas dun sa may side ng kahoy. So, hindi pag pinasok mo yung di ba dalawa yung drawer sa baba? Pag pinasok mo yung drawer sa taas, wala siyang papatungan. Ibig sabihin, bumabagsak siya dun sa panghuling drawer. So, hindi ko naman pwede siyang remedyohan. Alangan ng butasan ko ng mag-isa. Wala akong pangbutas dyan. Pero para hindi na ako mahirapan, hindi ko na lang siya linagay. So, yung part na yan guys, yan lang ang ikikip ko. Tsaka isang patungan sa loob na may makikita ko siya. Iniisip ko tuloy ngayon kung ipaprocess ko pa yung pagbalik ng ibang materials. Ano ba mangyayari? Baka kasi magastos lang ako sayang din yung pera. Subukan kong ibalik, bahala na. Nakakawang tao, tignan mo. Ulala. Uy, gising. Para naka-post no guys. Yung gumalaw na. Ayan. So medyo nahirapan din ako dyan kasi kung ganyan lang siya, gumigewang siya guys. Gumigewang yung cabinet kung ganyan. Pero yung ganyan lang, wala na akong dadagdag. Or even if ilagay kong isang patungan dyan, gumigewang pa rin siya. So, linagay ko yung manipis na plywood sa likod. Buti na lang umayos na. Medyo tumibay na ng konti. Hindi na siya gumigewang. Hindi ko na siya mapapakita sa inyo guys kasi nakat na yung video dun sa part na yon. Makikita nyo na lang kagad is yung result nung kinip kong parts ng cabinet. Merong equivalent na plastic sa ganyan. Kaso, ayoko kasi yung plastic parang nakakawala ng aesthetic. Alam mo naman, itong ginawa ko aesthetic no? Basta.
yan. So iniisip ko dyan kung paano ko re-remedyohan yung gusto kong cabinet from yung actual na cabinet na pinadala nila. Kung ano yung mga dapat kong hindi ilagay. Pit naman dyan. Ayan. So, ayun yung sinasabi kong patungan na isa na ilalagay ko. Ayan. Actually, nagkamali pa nga ako dyan. Yung orientation ng mga yung dalawang malaking plywood sa left at saka sa right is iba. So, tinanggal ko yung isa at tinama ko. So, ayun yung actual. So, yun yung actual. So, kung napansin nyo kanina, simpleng-simple lang siya. Well, hindi ko nalinagay yung dalawang pinto kasi hindi siya intended para dun sa design na dapat. So, balak ko isoli na lang siya. O pwede ko namang ihabol kung napisip-isipan kong ilagay, pero wag na siguro. Balik na lang natin. Tapos, ayun yung mga sobra, guys. Ang balak ko nga sana, pamigay na lang yan. Pamigay na lang natin. Baka mamaya may gustong gumawa ng cabinet. Pwede nilang gamitin yung mga yan. Sayang din. Ayun yung divider, guys. So, yan. Nag-iisang yan. Yan yung divider sa loob, sa taas. Tapos, yan naman yung mga drawers na sobra-sobra na yan. Dividers na nakahilera at saka drawers. Ayan o, may guhit. So may ipapasok ang tin na plywood dun para maging drawer siya. Pero ang ginawa ko is linagay ko na lang sila sa box ulit. Yan sana ang bala kong ibalik. So, ewan ko, bahala na. Kung na-decide kong ibalik natin. Pero kung hindi, wala, sayang lang sila. Nakatambak lang sila dito sa amin. Ayun guys, so hanggang dito na lang siguro yung vlog. Actually, hanggang dito na lang talaga siya. Abangan nyo na lang yung susunod na vlog ko. Meron pa akong in-order sa TikTok naman. Nabudol ako dun sa metal, ano bang tawag dun? Parang metal shelf. Parang ganun. So, bumili ako na tinassemble ko rin. Pakita ko sa inyo pag dumating na. Till next time guys, continue watching my vlogs. Bye bye!